Congressman Igay Irice. Kasi pinagbibintangan ngayon si Congressman Irice na dahil raw sa kanya lumalakas si BP Sara. Grabe. Si Congressman Irice walang ginagawang, hindi nga niya pinupuri si BP Sara. Hindi nga siya nagpapakitang sumuporta siya kay BP Sara kasi dilawan siya, hindi sila magkapartido. Hindi sila kagrupo. Oh, nga bakit ngayon pinagbibintangan ninyo si Irice na siya yung dahilan, si Irice yung dahilan na lumalakas si BP Sara? Ito yung rason ni Congressman Irice bakit lumakas si BP Sara. Ito, pakinggan ninyo. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan, Secretary. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapadaba, magpapabundak pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Ayan. Palakpakan kay Irice. Palakpakan kay Irice. Sa totoo lang, no, si Irice lang ang gumagawa ng ganyan eh. Kasi wala dyan si Leandro Leviste. Sa tingin ko si Leandro Leviste nasa ibang bansa. Hindi po si Irice ang nagpapalakas sa pangalan ni BP Sara. Ang nagpapalakas po sa pangalan ni BP Sara ay ang mismong kapalpakan ng administrasyon. Yon ang katotohanan. Bothered sila ngayon na bakit lumalakas ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte. Unang-una, walang ibang nagpapalakas kay Inday Sara kundi ang kapalpakan ng administrasyong ito. Unang-una, ano ba ang sinabi ni Bongbong Marcos? Di ba sabi niya, bago magpasko, meron ang makulong dito sa mga corrupt na mga government officials dito sa flood control. Nangako si BBM. Natupad ba? Hindi. Yun ang una. Di ba? Halatang halata na itong si BBM, kung totohanin niya ang sinabi niya na merong makukulong before Christmas, nung nakaraang taon, baka nakakulong na siya ngayon. Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Baka kasali ka dyan, BBM. Kasi nabanggit ni Saldico. Grabe itong administrasyon ito. Eto pa. Ano pa bang ginawa ng administrasyon? Di ba? Sinabi na mag-pass ra sila ng Independent Commission for Infrastructures na mag-iimbestiga. Diba? Sabi nila magpapas lang. Kay pinasa ba? Wala. Wala rin. Kaya ang sabi ni Irice, binola lang tayo. Binola lang. Sa tingin nyo, yung mga pinagsasabi ni BBM, nagkatotoo? Wala. Ano yan si BBM? Aaminin ko. Si BBM magaling. Aaminin ko yan. Magaling si BBM. Magaling mambola. Magaling mambola. Kasi kung hindi siya magaling mambola, mananalo kaya siya sa 2022 election? Nabola nga niya si VP Sara. Nabola niya, napa-oo niya. 30 million, imagine that one kung hindi ka magaling, 30 million yung nabola mo. Grabe. Pero meron pong nag-iisang taong hindi nabola kay BBM. Former President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan. Hindi yan nabola. Kaya itong si Tatay Digong talaga is a very unique person. Siya ang laging nagsabi na wag niyong iboto yan si BBM pero hindi natin pinakinggan. Siya lang po yung taong hindi nabola. Sinabi niya, weak leader yan. Talagang nagkatotoo yung pagiging weak, di ba? Totoo. Tapos sinabi pa ni BBM, ni former President Duterte, may bagahe yan. Nagpulburon yan. Katotoo talaga. Diba? So, kung iisipin mo talaga, lumalakas ngayon ang pangalan ni BP Sara, hindi dahil si BP Sara ay epal na nangangampanya sa tao, hindi. Na-emphasize kasi ang mga palpak, mali ng administrasyon. Kaya ang sabi ng taong bayan, kailangan po tayo ng leader na matino, matapang, at may prinsipyo. Di nakita nila si BP Sara.
Ganun lang kasimple. Kayong mga loyalista at mga dilawan ay hindi nyo aaminin yan for sure. Na matino, bright si BP Sara, matapang, hindi nyo aaminin yan, of course. Kasi sarado ang mga utak ninyo, mga bobo kayo eh. Kami mga DDS, mga matatalino kami, may common sense kami. Kayo, kung merong mambobola, meron ring nabola. Which is kayo yun. Kayo yun. Diba? Kami, nabola na kami noon. So enough na. Pero itong mga nanatiling nabola, ewan ko na lang sa inyo, bobo na talaga tawag namin sa inyo. Diba? Enough na yung nabola ka na kaisa, yung pangalawa, pangatlo, enough na. Enough na. May ano na talaga. May diferensya na talaga mga utak nitong loyalista at mga dilawan. Imagine that one, mga dilawan, kinain pa nila ang sinuka nila. Di ba nakakadiri? Nakakadiri talaga. So, yan po ang reality, no? Eto pa. Papakita ko ito. Itong House of Representatives dito sa impeachment ni BP Sara. Dito mo masasabi na halatang halata talaga sila na pabor sila kay BBM at pinoprotektahan nila si BBM. Halata nga si Luistro, halata. Yung mukha niya, lawyer pa yung mukha na yan ni Luistro na sariling batas natin hindi sinusunod. Anong ginawa niya sa kanyang husband, di ba? Tinago niya sa batas natin. Tinago niya sa batas natin. Sa balita siya mismo inamin pa niya. So hindi na tayo magtataka kung double standards sila. Hindi na tayo magtataka. Si BBM ay basura ang impeachment, pero si BP Sara tuloy ang impeachment. Ito yung balita, ito yung nakakahiya nilang ginagawa. Parehong pamantayan ang ginamit ng House Justice Panel sa pagtalakay sa mga reklamong impeachment laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Yan ang panindigan ni House Justice Committee Vice Chairperson at San Juan City Representative Bel Zamora. Naniniwala si Quezon City 4th District Representative Pong Suntay, magkaiba ang ginawang pagtrato ng House Justice Panel. Buti pa itong si Suntay ay pinaprangkahan niya itong kamera na iba talaga ang treatment ninyo kay VP Sara. Di ba? Huwag na tayong magbulahan dito talaga. Bias talaga kayo. Tapos, you claim na equal ang treatment ninyo ni BBM at ni VP Sara? Talaga. Harap-harapan ninyong harap-harapan nyo kaming niloloko taong bayan? Are you sure? Good luck talaga sa inyo. Mga reklamong impeachment laban sa Pangulo at Vice Presidente. Anya, may mga aligasyong nakabatay sa conclusions at mayroon ding hindi malinaw ang salaysay sa mga reklamo laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Pero magkaiba umano ang ginawang pag-handle dito ng House Justice Panel, bagay na tinutulan ni Representative Zamora. I beg to disagree. Yeah. Beg to disagree sa utot mo. Isa ka pa. Ikaw ba? Huwag ka na lang magpaliwanag kasi obvious yung mga galawan ninyo sa pamumulitika ninyo. Dami mo. Itong babaeng to, ang daming satsat. Mas lalong napaghalataan kang bias ka. Ginamit po natin ang parehong standards. Parehong standards? Are you sure na ginamit ninyo? Parehong pamantayan. Parehong pamantayan? Ha? Talaga? Are you sure? Noong Kung i-discredit nga si Madriaga, kinakampihan pa sa mga kaalyado ninyo? Isang preso na si Madriaga, kinakampihan ninyo dyan? Pero yung mga 18, ganito sila kagarapal, ganito sila ka basura ang utak, ganyan sila ka, ang 18 ex-Marines na may credibility. Dahil Marines yan eh, grabing disiplina yan mga 18 ex-Marines, na retired 18 ex-Marines. Pero ano ginawa nila? Mas pinaniniwalaan pa nila yung preso. Bulok! Sobrang bulok ninyo, ma'am. impeachment complaints against President BBM. Ngayon po sa impeachment complaints dito po kay Vice President. Are you sure? Ikaw ba? Humarap ka sa media, humarap ka sa taong bayan. Sure ka? Ang kakapal ng mukha mo, ma'am? Nasabihin dyan, kapal ng mukha mo. Impeachment complaints dito po kay Vice President. Dagdag pa nito, nakabatay sa panuntunan ng Kamara ang ginawa nilang pagtalakay sa sufficiency in form and substance ng impeachment complaints. For sufficiency in form, we use the same standards. We use the same standards? Ma'am, sa totoo lang, nagsisinungaling ka na. Kung tutuusin pa ha, mas mabigat ang mga ebidensya dito sa flood control issue na ito ni BBM.
Kayo, wala nga kayong naibigay na clear evidence dito kay VP Sara na nagpapatunay na corrupt siya. Tapos sasabihin nyo, equal yung treatment ninyo. Pweh! Tinignan natin if there was a verification, if there was an endorsement, if there were notarizations. Yun po, for sufficiency in substance, yung mas important. Hindi. Mas mabuti pang aminin mo na bias kayo. Mas mabuti pang aminin na tauhan kasi kami ni Martin Romualdez kaya bias talaga kami o ganyan. Para isipin ng taong bayan na talagang ginawa nila ang dapat gawin. Kesa gagawa pa kayo ng rason na ito kasi yung nangyari. Tama, equal ang aming treatment, equal ang aming standard sa pag-hearing dito sa impeachment na ito. Ganon, ganyan. Talagang si VP Sara ay talagang ma-impeach, si BBM hindi. Inapakalataan kayo sa mga ganyan ninyong mga tingnan ninyo. Nagsisinungaling kayo, alam ng taong bayan. Alam ng taong bayan na you are politicking. Sa totoo lang. Hindi naman mabubola ang tao. Sino man ito? Kalimutan ko tong pangalan ng babae ito. Huwag niyong iboto ito. Huwag niyong iboto yan. Walang prinsipyo yung mga ganyang klaseng tao. Importante po. We check whether we complied with the rule of the House of Representatives. Parang nagkautal-utal ka, ma'am. Nagkautal-utal ka. Diba? Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag may pinapanigan ka, ma'am. Magkautal-utal ka talaga. Representatives that says there must be a recital of facts which will show the impeachable offense in constituting the jurisdiction of the Committee of 54 ang sumuporta sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte at iisa lang ang tumutol, si Congressman Suntay. Samantala, formal lang natanggap ng kampo ni VP Duterte ang notice to respondent ng House Justice Committee Bigyan ng 10 araw si VP Sara to respond. at ang kopya ng dalawang impeachment complaints at may 10 araw ito para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Rosalie Cos, Ay nako, ewan ko na lang, no? Sa totoo lang, no? Sobrang dumi ng politika sa Pilipinas. Sinong kawawa dito? Taong bayan. Taong bayan ang kawawa. Kasi kapag matuloy ang impeachment trial ni VP Sara, pera na naman yan, no? Maglalaan talaga yung pera. Milyon-milyon ang gagastahin ng gobyerno sa mga impeachment na yan. Tapos at the end of the day, ibabasura rin ito sa Supreme Court. Oo. At sana ang Supreme Court hindi magbabago ang isip nila na it's clearly politicking ang nangyari sa Kamara. At kaya nga, no, lahat naman tayo, taong bayan, ay gusto natin ng pagbabago dito sa Pilipinas, di ba? Kayong taong bayan, if you are expecting na pagbabago sa Administrasyong Marcos, wag na kayong mag-expect. Malabong mangyari yan. Malabong mangyari yan. I'm telling you the truth, ha? I'm telling you the truth. Reality po, yan. Di na magbabago. Because we are affected of the away politika. Okay? So expect na lang tayo sa 2028 with Vice President Inday Sara Duterte. For sure, I'm 100% sure mananalo yan si VP Sara, no? So hintay lang tayo dyan. Kasi si VP Sara po is looking forward kung papaano niya pauunlarin ang bayan na ito. Okay? Si VP Sara hindi yan hilig gumanti sa kanyang kalaban, no? Pero sabi niya, kung sino yung nagkasala under the administration of BBM, no? Kung sino yung nagkasala, you will be held accountable. Okay? Yung mga kawatan sa Kamara, yung mga nagnakaw sa flood control, good luck sa inyo sa 2028. Kung hindi man hindi yan masosolve sa under the administration of BBM, hindi yan masosolve. Kasi paano mo masolve na paano mo masolve na ang nag-solve siya rin yung nagnakaw? Ay nako. Ito pa. Ito rin si Ombudsman Rimulya. Ito po yung nakakatawa. Ito mga kaalyado po ito, ha. Kaalyado po ito ni BBM. Same feathers flock together. Yun ang aking masabi dito. Ito nakakatawa itong si Rimulya dito. Binalita ito ng Inquirer. Itong Inquirer, ha. Kasama pa nila itong Inquirer, ha. Dilawan pa ito, ha. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Di ka ba nahiya sa pangalan mo? Ginamit mo pa yung Panginoon natin, pero yung pagiging bias mo, Rimulya, halatang halata. Itong si Ombudsman Rimulya, Thursday, which is kahapon, ay nagsabi that the 18 individuals representing themselves as former Marines were acting for political effect. Nothing that while several signatories are no longer in active service, 6 were charged with murder. Nagsalita na po kasi si Rimulya
Rimulya, 6 of the 18 ex-Marines in bribery exposed are facing murder raps. Rimulya, nabanggit ka yung pangalan mo sa affidavit na itong mga 18 ex-Marines. Instead na sasagutin mo ang mga akusasyon nitong mga 18 ex-Marines, iba ang reply mo. Iba ang reply niya. Sagutin mo. Involve yung pangalan mo dito. Involve yung pangalan mo dito. Nakalimutan ko lang kung nakatanggap ka ba ng maleta. Na-involve, I think he was involved in the affidavit about cooperating with the ICC. At labag yan sa batas. Kasi meron naman akong nakalap na balita, nakita, no, sa Facebook na pwede raw kakasuhan si Rimulya ng perjury bilang nagsisinungaling siya because dati ang sabi niya hindi siya nakipagkita sa mga taga-ICC. Ngayon inamin niya na. Mag-create kasi kayo ng group chat ni Trillanes, Rimulya. Di ba? Kasi yung narrative ninyo, nagkakabulyaso na yung narrative ninyo, nabulyaso eh. Inamin mo noon, itinanggi mo noon, ngayon inamin mo na ngayon. If there is inconsistency in your statements, meaning to say, merong nagsisinungaling. Yan ang laging sinasabi ng korte sa kaso ng korte. Yan ang laging if there is inconsistency, merong magsisinungaling. Kung merong nagsisinungaling, pwede itong gamitin bilang ebidensya na hindi po tama ang pag huli ninyo kay former President Duterte doon sa ICC.